Elise, tawag ni Clarice habang nakataas ang kilay. Agad siyang tumayo. Yes po, ma'am. Sa conference room, now. Kinabahan si Elise. Hindi niya alam kung ano na naman ang isusumbat sa kanya. Ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Pagpasok niya ng conference room, nandun na si Clarice. Nakatayo, may hawak na folder. At si Simon, nakaupo, kampanting-kampante na para bang alam niya nang panalo siya. Anong kasalanan ko po? Mahina niyang tanong. Hindi siya sinagot ni Clarice. Sa halip, maras nitong isinarang pinto. Ang kapal ng mukha mo. Bungad nito. Papasok-pasok ka pa rito na parang walang nangyari. Nagkalat ka pa ng video mo, Elise. Tapos sa akto ka pang mabait. Ikaw ang kahiyan ng departamento na ito. Ma'am, nanginginig ang boses niya pero hindi pa rin niya naituloy. Bigla siyang sinampal ni Clarice. Isa pa yan, sambit ni Clarice. Gagawa-gawa ka pa ng kwento tungkol kay Simon? Hinipuan ka raw niya? Sa itsura mong yan? May magkaka-interes pa? Nagsalubong ang tingin ni Elise at Simon. Wala itong pagsisisi sa mukha. Sa halip, may nanunuyap ang ngiti. Wala akong ginawang kwento. Totoo yun. Mahinang tugon ni Elise. Tumahimik ka na lang, sigaw ni Clarice. Sa halip na magpasalamat na tinanggap ka pa dito. Kung ano-anong dramang dala mo, umalis ka na lang. Ayaw ka naming makita rito. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Hindi madali mag-umpisa sa wala. Pero yun ang piniling landasin ni Elise. Isang simpleng dalagang probinsyana na ang tanging pangarap ay makapagsarili at mapatunayan sa mundo na kaya niyang mabuhay ng hindi nakaasa sa kanyang pamilya. Bitbit ang isang maleta at isang lumang backpack. Lumuwas si Elise mula sa Nueva Ecija patungong Maynila. Sa kanyang puso, may kaba at pag-aalinlangan. Ngunit mas nangibabaw ang pagnanais na makalaya. Gusto niyang tuklasin kung sino siya, malayo sa mga mata ng magulang, sa limitasyon ng mga paningin ng tao sa kanila, at higit sa lahat, sa kanyang mga insecurity. Hindi kagandahan si Elise ayon sa mga pamantayan ng lipunan. Mula pagkabata, naging tampulan siya ng tukso sa kanilang paaralan. Maraming tigyawat ang kanyang mukha, buhaghag at matigas ang buhok. At madalas siyang nakasuot ng simpleng palda at makapal na salamin. Sanay na siyang husgahan. Pero sa kabila niyon, hindi kailanman nawala sa kanya ang kabutihang loob at ang tahimik ngunit matatag na tapang. Pagdating sa Maynila, agad siyang tumuloy sa isang abot-kayang apartment sa Santa Mesa. Hindi ito kalakihan, isang kwarto na may lumang ventilador, shared bathroom, at isang maliit na kusina. Pero para kay Elise, para na rin itong palasyo, sa unang pagkakataon, may sariling mundo siya. Habang inaakyat niya ang kanyang mga gamit sa ikatlong palapag ng apartment, napansin siya ng isang babaeng nasa hagdan. Maputi ito, matangkad, tuwid ang buhok, at halatang sanay sa syudad. Nginitian siya nito. Hi, bago ka lang dito? Tanong ng babae habang tinutulungan siyang buhati ng isang kahon. Medyo namula si Elise sa hiya. Oo, kararating ko lang po. Ako nga pala si Elise. Bianca. Ako ang nakatira sa unit katabi ng sayo. Tara, tutulungan na kita. Agad na nakagaan ng loob si Elise sa kausap. Hindi siya sanay na may lumalapit sa kanya nang walang bahid ng panghuhusga. Si Bianca ay pala kaibigan. At tila ba walang pakialam sa itsura niya. Nagkwentuhan sila habang inaayos ang mga gamit. At napag-alamang 3 taon na palang nakatira si Bianca sa gusaling iyon at nagtatrabaho bilang office staff sa isang marketing company. Actually, naghanap din ako ng trabaho ngayon. Sabi ni Elise habang nilalagay ang madamit sa drawer. Talaga? Di sakto. Sa kumpanya namin, may opening. Gusto mo i-refer kita? Parang kumislap ang pag-asa sa loob ni Elise. Totoo ba yan? Hindi ba mahirap makapasok? Hindi naman, basta maayos ang resume at matino ka kausap. Isa pa, mukhang mabait ka. Sigurado akong magkakasundo kayo ng mga taga-office. Napangiti si Elise. Sa unang araw ng kanyang bagong buhay,
Tila binigyan agad siya ng pagkakataon ng tadhana. Hindi man niya alam kung anong naghihintay sa kanya. Isang bagay ang sigurado. Handa na siyang sumugal. Para sa sarili. Para sa kinabukasan. Kinagabihan, habang nakaupo siya sa kama at pinagmamasdan ng kasami sa kanyang maliit na kwarto, napabuntong hininga siya. Simula na ito. Mahina niyang sambit. Kahit anong mangyari, lalaban ako. Maagang nagising si Elise kinabukasan. Hindi pa man sumisikat ang araw. Naganda na siya ng simpleng almusal, isang tasa ng instant coffee at pandesal na may palamang margarina. Tahimik ang paligid at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang pagmamayari niya ang araw. Habang kumakain siya sa maliit na lamesa, kumatok si Bianca sa kanyang pinto. Good morning. Masiglang bati nito. Ready ka na ba? Napatingin si Elise sa kanyang lumang wristwatch. Ha? Saan? Sa office. Diba sabi mo kahapon naghahanap ka ng trabaho? May sinabi akong opening sa amin, remember? Aayusin natin resume mo ngayon. Then bukas, ipapasok na kita sa HR. Kaya mo yan. Napatayo si Elise sa pagkakaupo. Hindi siya sanay na may taong nag-aasikaso sa kanya. Noon, kahit ang simpleng pagtanong ng kumusta ka, ay bihira niyang marinig mula sa ibang tao. Salamat talaga, Bianca. Mahina niyang sabi. Parang hindi ako makapaniwala na may taong katulad mo na ganito kabait. Hoy, hindi ako mabait. Choosy lang ako sa kinakaibigan. Pabirong sagot ni Bianca habang pumasok sa kwarto ni Elise. Tara, ayusin na natin to. Sa loob ng 2 oras, tinulungan ni Bianca si Elise ayusin ang kanyang resume. Mula sa layout hanggang sa mga salitang gagamitin. Tinuruan din niya ito kung paano sumagot sa mga interview questions. Anong strongest trait mo? Tanong ni Bianca, para itong nagpa-practice ng job interview. Hardworking po? Ay nako, wag puro hardworking. Lahat ng tao sinasabi yan. Hanap ka ng iba. Sabihin mo, resourceful ka, quick learner, o adaptable. Mas catchy. Tawa sila ng tawa. Para silang matagal ng magkaibigan. Sa bawat sandaling lumilipas, lalong napapalapit si Elise kay Bianca. Sa isip niya, parang binigay ng tadhanang babae para iparamdam sa kanyang hindi siya nag-iisa. Makalipas ang 2 araw, nakatanggap si Elise ng tawag mula sa HR ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Bianca. Dynamic Creatives, isang marketing firm na may higit 100 na empleyado. Inanyayahan siyang dumaan sa final interview. OMG girl! Final interview agad? Dapat i-celebrate natin yan. Sigaw ni Bianca sa hallway ng apartment. Ano bang klaseng celebrate? Natatawang tanong ni Elise, sabay pigil ng tawa. Hindi naman ako sanay sa mga ganun. Doon ka nagkakamali. Sabat ni Bianca. Minsan lang to, Elise. Hindi naman kita isasama sa club. Rooftop lang tayo. Alak, chips, kwentuhan. Gusto mo ba? Nag-aalangan man. Pumayag si Elise. Sa isip niya, marahil ito nang simula ng pagbabago ng kanyang buhay. Dati, kahit sa simpleng inuman, hindi siya iniimbitahan. Pero ngayon, naroon siya. Nakaupo sa lamesa sa rooftop ng apartment. May hawak na baso ng malamig na alak. Habang nakikinig sa maingay pero masayang kwento ni Bianca. Ikaw, Elise, may jowa ka na ba? Tanong ni Bianca habang kinakagat ang chips. Napailing si Elise. Halatang nahihiya. Wala. Walang may gusto sa akin. Hindi naman ako, alam mo na. Bakit? Anong problema sa'yo? Sa mukha ko, sa balat ko, sa halos lahat. Kaya ako lumayo para makalimot. Para hanapin kung sino ba talaga ako. Tumahimik si Bianca. Maya-maya, tinapik niya si Elise sa balikat. Girl, hindi yan ang magdi-define sa'yo. Hindi itsura ang basihan ng halaga mo. Tingnan mo ako. Oo, marami akong kaibigan. Oo, confident ako. Pero may mga insecurities din ako, no? Lahat tayo meron. Ang importante, huwag mong hayaang kontrolin ka ng takot mo. Bago pa makasagot si Elise, may biglang umakyat sa rooftop.
Isang lalaking may dalang sinampay, tahimik, seryoso, at halos hindi pansinin ang dalawang babae. "Uy, Caleb!" Tawag ni Bianca. "Halika dito!" Tumingin lang ang lalaki at tumango. Hindi ito lumapit, pero sapat na iyon para mapansin ni Elise ang kakaibang presensya ng lalaki. Parang may lalim, parang may bigat sa mga mata. "Ka-department ko yan," bulong ni Bianca. "Seryoso yan pero mabait. Laging andito sa rooftop pag day off." Tahimik lang si Elise, pero sa di maipaliwanag na dahilan, habang tinitingnan niya si Caleb mula sa malayo, parang may bahagi ng puso niyang gumaan. At sa gabing yon, habang tahimik na nagsasampay si Caleb, si Elise ay tahimik lang na nakikinig kay Bianca. Nagsimula ang isang bagong kabanata. Hindi lang ng trabaho, kundi ng pagkakaibigan at marahil isang hindi inaasahang koneksyon. Maaga pa lang ay gising na si Elise. Hindi niya maintindihan kung kinakabahan ba siya o excited. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang simpleng outfit na pinili niya. Isang brown na palda na lagpas tuhod at isang checkered na polo. Pinilit niyang ayusin ang buhok na buhaghag at naglagay ng kaunting pulbo sa mukha. Kahit na hindi natatakpan ng makeup ang mga tigyawat sa kanyang pisngi at noo, hindi niya ito alintana. Ang mahalaga sa kanya, nagsisimula ng pangarap niyang makatayo sa sariling paa. Habang hinihintay niya sa labas ng apartment si Caleb para makasabay, iniisip niya pa rin ang mga bilin sa kanya ni Bianca. "Basta confident ka lang, okay? Kahit anong sabihin ng ibang tao, huwag kang patitinag. You're there to work, not to please everyone." Ilang minuto pa ay bumaba na si Caleb mula sa itaas. Tahimik ito ngunit tinanguan siya at tinanong, "Sabay na tayo?" Ngumiti si Elise. "Salamat ha, medyo kinakabahan ako." "Normal lang yan," sagot ni Caleb habang binubuksan ang gate. "Basta gawin mo lang ang trabaho mo, huwag kang masyadong makinig sa paligid." Simple lang ang mga salitang iyon, pero para kay Elise, sapat na iyon para tumibay ang loob niya. Nang makarating sila sa building ng Dynamic Creatives, agad siyang sinalubong ng malamig na klima ng lobby at ang mga mata ng mga taong naroroon. Lahat ay nakasuot ng magagara, pulidong bihis at malilinis na kutis. Habang siya, nakakulay tsokolating palda, may makapal na salamin, at may pulbos na halos wala namang epekto sa kanyang mukha. Pagpasok nila sa elevator, sabay silang napasabay ni Caleb sa dalawang empleyado, isang babae at isang lalaking parehong sosyal ang ayos. "OMG, girl. Another weirdo sa umagang ito." Bulong ng babaeng si Cheska, pero sapat ang lakas ng boses para marinig ni Elise. "Balita ko nag-a-apply siya. Nasa final interview na raw. Huwag sanang mapunta sa department natin. Nakakairita yung itsura eh." Sagot ng lalaking si Ronnie, habang pasimpleng sinipat si Elise mula ulo hanggang paa. Pinilit ni Elise na hindi magpakita ng emosyon. Tumingin lang siya sa sahig. Nagbilang ng segundo hanggang sa bumukas ang pinto ng elevator. Mabilis siyang lumabas, habang naririnig pa ang huling biro ni Ronnie. Probinsya ng ignorante sa syudad. Sa hallway, nagtanong siya kung saan ang opisina ni Mrs. Salazar, ang manager na mag-i-interview sa kanya. Ngunit ang mga empleyadong nadaanan niya ay tila umiiwas, nagmamadaling lumakad na parang wala silang narinig. Pakiramdam ni Elise ay isa siyang estranghera sa sariling kumpanya. Buti na lang, sa di inaasahang pagkakataon, nasalubong niya si Caleb. "Buti na lang andito ka," sabi ni Elise, bahagyang hiningal sa paglalakad. "Hindi ko alam kung nasan yung office ni Mrs. Salazar." "Third floor, left side pagkalabas ng elevator. Tapos diretso hanggang dulo." Turo ni Caleb. "Good luck." "Salamat." Mahinang tugon ni Elise. Pagdating niya sa harap ng pintuan ng opisina, tumigil siya saglit. Malalim ang buntong hininga niya. Pinakiramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso. Sa likod ng pintuang iyon, alam niyang babasahan ng tingin ang bawat bahagi ng pagkatao niya, mula ulo hanggang paa, mula resume hanggang personalidad. Kumatok siya. Sa pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Mrs. Salazar.
Isang babaeng nasa late 50s, naka-blazer, nakasalamin, at halatang hindi masaya sa pagkakagambala sa kanya. Ano ginagawa mo dyan? Halika na, pumasok ka. Ako pa bang lalapit? Sarkastikong bungad ng ginang. Biglang nanginig ang tuhod ni Elise. Naupo siya sa upuan sa tapat ng desk. Tiningnan ko lang ang resume mo. At to be honest, wala naman akong inaasahan. Fresh grad. Walang karanasan. At mukhang, well, let's just say, unpolished ka. Patuloy ni Mrs. Salazar habang binubuklat ang papel. Pinakagat labi ni Elise. Gusto niyang maiyak, pero hindi siya nagpadaig. Ma'am, hindi man po ako perpekto, pero masipag po ako, marunong makisama, at handang matuto. Sa probinsya po, sanay ako sa trabaho, mula bahay hanggang sa eskwelahan. Kaya ko pong makisabay. Tiningnan siya ni Mrs. Salazar mula ulo hanggang paa. Tumangway ito at binitawan ng isang ngising hindi maipinta. Sige, hired ka na. Magsimula ka bukas. Kailangan na ng tao sa marketing support. Napatingin si Elise. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Hired po ako? Bingi ka ba? Oo na. Bago pa ako mag-bore yung sa presence mo. Paglabas niya ng opisina, agad siyang gumilid sa hallway at nilabas ang cellphone. Nag-text siya kay Bianca. Hired na ako. Mabilis ang reply. Yes, dapat i-celebrate ulit yan. Woohoo! Ngunit kahit may tuwa sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam si Elise habang pababa siya sa elevator. Mula sa malamig na interview hanggang sa mga titig ng mga empleyado. Alam niya hindi magiging madali ang trabaho niya sa kumpanyang ito. Ngunit kagaya ng pinangako niya sa sarili, hindi siya sumuko sa Nueva Ecija at lalong hindi siya susuko dito sa Maynila. Unang araw ni Elise sa opisina. Sa kabila ng kaba at kawalang kumpiyansa, maaga siyang dumating. Nakaayos ang kanyang lumang ngunit malinis na uniforme. Dala-dala ang bagong notebook at ballpen. Kaya't hindi sanay, pinilit niyang ngumiti sa receptionist. Good morning po. Mahina niyang bate. Tiningnan lang siya ng babae at saka tumingin muli sa computer. Walang sagot. Walang ngiti. Dumiretso si Elise sa department na itinalaga sa kanya. Marketing support team. Pagpasok pa lang niya, agad siyang binalot ng malamig na hangin ng pag-iwas. Isa-isa niyang nilapitan ang mga mesa, nakangiti, ngunit halos walang tumugon. Ang mga tingin sa kanya ay parang titig sa isang basang-basahan. Ilang minuto pa lang siyang nakaupo sa isang bakanting cubicle. May lumapit na sa kanyang babae. Maputi, tuwid ang buhok, at may pulang nail polish. Sa kanyang ID, nakasulat, Clarice, team leader. Bago ka no? Malamig ang tinig nito, sabay upo sa gilid ng mesa. Anong pangalan mo? Elise po. Elise, okay. I-encode mo tong mga ito. Sabay abot ng makapal na folder na parang encyclopedia sa laki. Lahat iyan dapat tapos bago mag 3 p.m. Napanganga si Elise. Po? Lahat po ito? Tumaas ang kilay ni Clarice. Bakit? May reklamo ka agad? Kung hindi mo kaya, edi umalis ka na. Ako ang team leader dito. Ako ang nasusunod. Ako po. Gagawin ko po. Mahinang sagot ni Elise. Tahimik niyang binuksan ng computer, ngunit wala siyang ideya kung saan siya magsisimula. Walang orientation, walang training. Wala man lang nagsabi kung anong software ang dapat gamitin. Naghanap siya ng standard format, pero puro acronym at shortcut lang ang nakasulat. Excuse me po. Tanong niya sa lalaking nadaanan. Alam niyo po ba kung saan ito dapat i-input? Ngunit tinapunan lang siya nito ng tingin. Saka umiling at dumiretso sa cubicle nito. Pakiramdam ni Elise para siyang multo. Ilang saglit pa, may isa pang lalaking lumapit sa kanya. Nakangisi, nakaporma, at may halatang maangas na aura. Sa ID nito, Simon, Specialist 2. Hi miss. Umupo ito sa gilid ng kanyang mesa. Bago ka lang no? Need help?
Bahagyang napalayo si Elise. Opo. Pero okay na po. Nasimulan ko na rin to. Huwag kang mahiya. Sige na, turuan na kita. Dito ka ba sa marketing support talaga? Opo. Perfect. Ako madalas ang nag-a-assign ng mga encoding task dito. Dapat close tayo. Hindi mapakali si Elise. May halong pangangamba sa paraan ng pagkatitig ni Simon sa kanya. Bagya itong yumuko. At sa hindi inaasahang sandali, naramdaman niyang parang sumasayad ang siko nito sa gilid ng kanyang bewang. Kunwari aksidente. Kuya, pwede po ba? Magalang ngunit matigas ang tono ni Elise. Ngunit ngumiti lang si Simon. Chill lang. Wala namang masama. Friendly lang ako. Mas okay po siguro kung huwag masyado malapit. Matigas na sagot ni Elise. Ang sungit naman agad. Wala pang ang 1 week dito eh. Natatawang sabi ni Simon habang tumayo, pero halatang napahiya. Hindi pa man nakakabawi si Elise. Lumapit na si TL Clarice. Ano yan ha? Anong nangyayari dito? Wala po ma'am. Tinatanong lang po ako ni Kuya Simon. Sagot ni Elise. Simon? Tulungan mo na lang yan para di na tayo matagalan. At ikaw? Sabay tingin kay Elise. Bawas-bawasan mo ang pa-angel na image. Hindi bagay sa'yo. Tumalikod si Clarice at iniwan silang dalawa. Hindi na napigilan ni Elise ang pamumuo ng luha sa kanyang mata. Hindi siya makapaniwala. Ilang oras pa lang mula nang formal na siyang magsimula sa trabaho. Pero pakiramdam niya ay nilubog agad siya sa isang mundo ng panlalait at pangmamaliit. Sa loob ng kanyang cubicle, pinunasan niya ang luha at paulit-ulit na sinabi sa sarili, nandito ako para magtrabaho. Hindi ako narito para palugurin sila. Hindi ako papatol. Hindi ako susuko. Ngunit sa bawat pindot ng kanyang daliri sa keyboard, ramdam niyang bigat sa kanyang dibdib. Muli niyang pinilit tapusin ang trabaho. Lumipas ang oras na parang taon. At habang palim na pinagmamasdan siya ng mga katrabaho niyang halatang sanay sa panghuhusga, si Elisay unti-unting natutong magtimpi dahil alam niyang sa mundong puno ng inggit at kasamaan, ang pagpapakumbaba ang unang anyo ng tunay na lakas. Matapos ang napakabigat na unang araw sa opisina, halos hindi makabangon kinabukasan si Elise. Masakit ang katawan niya, lalo ng mga daliri sa kakatay. Pero mas masakit ang dibdib niya, dala ng tahasang pambubuli at pananahimik ng lahat habang siya'y pinagtatawanan at pinagsasamantalahan. Tahimik siyang kumain ng instant noodles. Sa maliit nilang kusina nang biglang dumating si Bianca, bitbit ang 2 plastic bag, may beer at isang supot ng chips. Girl, tara sa rooftop. Nag-celebrate tayo nung na-final interview ka. Ngayon naman, magdi-distress tayo. I know you need it. Wika ni Bianca sabay upo sa tapat ni Elise. Napatingin si Elise sa kanya. Hindi naman ako sanay uminom. Chill lang. 1 or 2 lang. Basta't makalimot ka sa stress. Okay na yon. Napabuntong hininga si Elise. Sa totoo lang, gusto niyang sumama. Kailangan niya ng kahit anong pwedeng makapagpapakalma sa kanya. Kaya't ilang saglit pa nasa rooftop na ulit sila, kagaya noong gabi bago ang interview. Malamig ang simoy ng hangin. At sa sulok ng rooftop ay may 2 upuang kahoy na pwenestuhan nila. Tahimik silang umupo habang pinagmamasdan ang ilaw ng syudad. Alam mo ba, nung una kitang nakita, akala ko hindi tayo magkakasundo. Biglang sabi ni Bianca habang nagbubukas ng beer. Ha? Bakit naman? Takang tanong ni Elise. Kasi ang tahimik mo. Parang ang dami mong iniisip. Parang takot kang makisama. Napangiti si Elise, pero may bahid ng lungkot ang kanyang mga mata. Siguro dahil nga sanay akong walang kaibigan. Biglang bumukas ang pinto ng rooftop. May sumampa. Isang lalaking may dala ng sinampay at mukhang kagagaling lang sa laundry. Si Caleb. Oy, Caleb! Tawag ni Bianca habang kumakaway. Tara dito! Napatingin si Elise sa kanya, tila nataranta. Hindi siya handa. Gusto sana niyang mag-ayos, pero wala na siyang magawa. Nasa harapan na nila si Caleb. Bitbit ang isang timba ng basang damit. Nakasuot ng simpleng puting shirt at shorts.
at may tuwalyang nakasampay sa balikat. Uy, sorry. Dito lang ako natapos. Sabi ni Caleb, medyo nahiyang ngumiti. Okay lang, halika. Inom ka. Yaya ni Bianca sabay abot ng beer. Si Elise, stress sa trabaho. Alam mo naman, first day blues. Tumingin si Caleb kay Elise. Kumusta naman? Nag-alangan si Elise pero ngumiti rin. Medyo nakakapanibago pero okay lang. Yung okay lang mo, parang may lungkot. Sabi ni Caleb, diretso at walang paligoy-ligoy. Napatawa si Bianca. Yan si Caleb, hindi marunong mag-sugarcoat. Pero totoo naman, kaya nga tayo nandito, para mawala yung lungkot. Habang lumalalim ang gabi, lumalim din ang kwentuhan nila. Si Bianca, as usual, maingay at masigla. Si Caleb, tahimik pero kapag nagsalita, may laman. At si Elise, nakikinig, tumatawa, paminsan-minsan. At sa wakas, nakaramdam ng gaan sa dibdib. Alam mo, Elise? Biglang sabi ni Caleb habang nakatingin sa city lights. Hindi mo kailangang maging perpekto para respetuhin ka. Natigilan si Elise. Sinasabi mo lang ba yan? Kasi alam mong binabastos ako. Hindi lang dahil doon, kasi nakikita ko sa'yo. Pinipilit mong maging invisible. Pero kahit anong gawin mo, mapapansin ka pa rin. So might as well, ipakita mo kung sino ka talaga. Hindi nakaimik si Elise, pero sa loob niya, may gumaan. Parang may kumakalabit sa puso niya. Alam mo, Caleb? Sagot ni Bianca habang inabot ang huling beer. Parang ikaw yung may pagka-life coach dito sa rooftop. Hindi ah. Sagot ni Caleb, ngumiti ng bahagya. Nagkataon lang siguro, madalas kong kausap sarili ko, kaya alam ko yung hitsura ng mga taong may pinagdadaanan. Tahimik na napayuko si Elise. Pilit niyang itinago ang ngiti, pero sa totoo lang, ilang saglit ang lumipas, pero para siyang may bagong pag-asa. Sa gabing iyon, sa gitna ng rooftop, sa pagitan ng beer, kwento, at malamig na hangin, hindi man siya sigurado kung anong meron, but Elise felt something shift. Hindi man iyon simula ng pag-ibig, pero tiyak, iyon ang simula ng kaunting liwanag. Sa sumunod ng mga araw, kahit papilit ngumiti si Elise at gawin ang lahat ng kanyang trabaho ng maayos, ramdam niya pa rin ang tensyon sa paligid. Ang mga mata sa opisina, hindi pa rin nawawala, parang palaging may inaabangan. Si Cheska at Ronnie, na dati ay pabulungan kung siraan siya, ngayon ay lantaran akong magsalita. Grabe, ang kapal ng mukha ng babaeng yan, hindi bagay sa department natin. Bulalas ni Cheska isang tanghali habang sabay-sabay silang kumakain sa pantry. Oo nga sis, nakakawala ng gana pag siyang kaharap mo habang kumakain. Ang daming tigyawat, akala mo plantetang may crater. Sabay tao ni Ronnie na para bang siyang pinakapoging lalaki sa mundo. Nasa sulok lang si Elise, tahimik na ngumunguya ng baon niyang tinapay at itlog. Gusto niyang ipikit na lang ang mga mata at mawala, pero hindi niya ginawa. Walang iyakan, laban lang. Iyon ang paulit-ulit niyang mantra. Ngunit mas masakit pang susunod. Pagdating niya sa opisina ng isang umaga, napansin niyang may mga nakapaligid sa isang mesa. Naghahalakakan. Lumapit siya at agad siyang napatigil. Isang video. Sa screen ng cellphone ng isa sa mga staff, kitang-kitang isang pangyayari mula sa nakaraan ni Elise. Isang video ng high school niya, kung saan isa siyang biktima ng bullying. Basang-basa siya ng spaghetti. Tinapunan pa ng basura habang umiiyak sa loob ng classroom. At sa likod ng kamera, naririnig ang hagikika ng mga kaklase. Hala, siya yan, di ba? Sabay turo ni Cheska. Yung mukha niya kahit noon, parang hindi talaga naligo. Dagdag pa ni Ronnie. Halos mabilaukan sa kakatawa. Parang tumigil ang mundo ni Elise. Paano nila nakuha ang video? Ilang tao lang may kopya noon. At isa na roon ang kaibigang akala niya'y totoo. Bianca. Agad siyang lumabas ng department. Nagtatakbo sa hallway. Habang tinatawagan si Bianca, walang sagot. Sunod-sunod ang kanyang mensahe. Bianca, nakita ko ang video. Bakit niyo ito pinakalat?
Bianca, ikaw lang pinagkakatiwalaan ko ng kopya noon. Bakit? Walang reply. Umakyat siya sa rooftop, hawak-hawak ang dibdib na parang hinihiwa. Humagulhol siya, tahimik sa umpisa, hanggang sa hindi niya na mapigilan ng pag-iyak. Sa mga sandaling iyon, dumating si Caleb. Hawak pa ang mug ng kape, natigilan siya nang makita si Elise. Nakalugmok sa isang upuan, nanginginig sa iyak. Elise, anong nangyari? Mahinahon niyang tanong, nilapag ang mug at lumapit. Hindi agad makasagot si Elise, pero nang makabawi ng hininga, tumitig siya kay Caleb, nanlilisik ang mga mata sa sakit. Akala ko, okay na. Akala ko tapos na yung pangungutya, pero hindi pala. At ang mas masakit, yung taong inaasahan mong kakampi mo, siya palang papatay ng kaunti sa party mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Caleb, halatang nag-aalala. Yung video ko, yung bullying video ko, na ipalabas dito. At si Bianca lang ang may kopya. Tahimik si Caleb. Saglit siyang naupo sa tabi ni Elise. Hindi siya nagtanong pa ng iba. Sa halip, inabot niya ang kamay ng dalaga. Nakakagalit, Elise. At kung totoo ngang si Bianca yun, lalabas din ang totoo. Pero sa ngayon, pwede bang umiyak ka lang muna? Nandito ako. Hindi man sinabi ni Elise, pero ramdam niyang totoo ang sinasabi ng lalaki. At sa gitna ng bigat ng lahat, isang bagay lang ang totoo. Hindi niya na kaya magtiwala ng basta-basta. Pagbalik niya sa loob ng building, hindi siya halos pinansin ng mga tao. Pero alam niyang lahat ay may bulong-bulungan. Parang naging instant attraction ang bawat mata tuwing dadaan siya. Bumalik siya sa kanyang cubicle at muling pinilit magtrabaho. Ngunit habang sinusubukang magbasa ng mga dokumento, isang mensaheng dumating sa email niya. Sender, Bianca Cruz. Subject, sorry. Elise, hindi ko sinasadya. I just shared it sa GC. Hindi ko inakalang kakalat. Hindi ko rin naman nakalaing may magbabahagi nun sa ibang tao. I'm sorry. Hindi na nag-reply si Elise. Hindi dahil hindi siya nasaktan, kundi dahil sobrang sakit na hindi niya na alam kung saan siya magsisimula para ipahayag iyon. Hindi pumasok si Elise kinabukasan. Ang buong katawan niya ay parang wala ng lakas. Sa kwarto, nakatalukbong siya ng kumot. Patay ang ilaw at halos ayaw nang bumangon. Halos ayaw niya nang humarap sa salamin. Dahil sa tuwing gagawin niya iyon, bumabalik ang alaala ng video, paulit-ulit. Parang sugat na binubuksan at binubuhusan ng asin. Walang reply si Bianca sa huling mensahe niya. At kahit gusto pa niyang magtanong ng bakit, parang wala nang saysay. Ilang araw lang ang lumipas. Balik opisina si Elise. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Bayaran na ng renta, kailangang mabuhay. Pagpasok niya ng opisina, ramdam niyang iba ang hangin. Mas malamig, mas tahimik. Pero hindi dahil wala ng pansin, kundi dahil mas masinsina ng bulungan. Wala siyang naririnig na diretsong insulto. Ngunit damang-dama niya ang paghusga sa bawat mata. Ang mga ngiting pilit na itinatago ngunit halatang may laman. Nasa kalagitnaan siya ng pag-i-encode nang dumating si TL Clarice. Elise, tawag nito habang nakataas ang kilay. Agad siyang tumayo. Yes po, ma'am. Sa conference room. Now. Kinabahan si Elise. Hindi niya alam kung ano na naman ang isusumbat sa kanya. Ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Pagpasok niya ng conference room, nandoon na si Clarice, nakatayo, may hawak na folder. At si Simon, nakaupo, kampanting-kampante na para bang alam niya nang panalo siya. Anong kasalanan ko po? Mahina niyang tanong. Hindi siya sinagot agad ni Clarice. Sa halip, maras nitong isinara ang pinto. Ang kapal ng mukha mo. Bungad nito. Papasok-pasok ka rito na parang walang nangyari? Nagkalat ka ng video mo, Elise. Tapos aakto ka parang mabait? Ikaw ang kahiyan ng departamento na to. Ma'am. Nanginginig ang boses niya, pero hindi pa man niya naituloy. Bigla siyang sinampal ni Clarice. Tumahimik ang mundo ni Elise. Parang nawala ang lahat ng tunog, maliban sa pintig ng kanyang puso na para bang
pinipigan ng matinding sakit at hiya. Isa pa yan, sambit ni Clarice. Kagawa-gawa ka pa ng kwento tungkol kay Simon? Hinipuan ka raw niya? Ang hitsura mong yan? May magkaka-interes pa? Nagsalubong ang tingin ni Elise at Simon. Wala itong pagsisisi sa mukha. Sa halip, may nanunuya pang ngiti. Wala akong ginawang kwento. Totoo yun. Mahinang tugon ni Elise. Tumahimik ka na lang, sigaw ni Clarice. Sa halip na magpasalamat na tinanggap ka pa dito. Kung ano-anong dramang dala mo, umalis ka na lang. Ayaw ka na naming makita rito. Parang biglang lumubog ang sahig. Lumakad palabas si Elise, nanginginig. Pero hindi siya makaiyak. Wala nang luhang lumalabas, tulad ng kanyang damdamin. Tuyot na rin ang mga iyon. Sa hallway, nakasalubong niya si Caleb. Kita nito agad ang pamumutla at lungkot sa kanyang mga mata. Elise, tawag niya. Anong nangyari? Pero hindi siya sumagot. Nagpatuloy siya sa paglalakad, dumiretso sa kanyang mesa, pinulot ang kanyang bag at notebook at tumayo. Habang palabas ng opisina, walang isa mang katrabahong ang lumapit sa kanya. Lahat sila nagkunwaring abala, pero ramdam niyang pinagmamasdan siya. Paglabas niya ng building, inhinto niya ang kanyang paglalakad at saka napahawak sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Sa wakas, lumuha na siya. At doon, sa ilalim ng malupit na araw, sa harap ng gusaling minsang pinangarap niyang maging tahanan ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang pinakamalalim na pagbagsak sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung saan pupunta. Ang alam lang niya, hindi siya pwedeng manatili sa lugar kung saan siya ginulpi ng kahihiyan at panlalait. At sa likod ng lahat ng ito, ang pinakamasakit ay ang katotohanang iniwan siya ng mga akala niyang kakampi. Mabigat ang bawat hakbang ni Clarice habang binabaybay ang daan pauwi ng probinsya. Habang nasa bus, tahimik lang siyang nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang mga bukirin, ang malalayang bundok, at ang asul na kalangitan. Tila ba isa itong tahimik na paalaala na may ibang mundo sa labas ng sakit at manghuhusga. Pagbaba niya sa terminal, agad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin at ang amoy ng lupa pagkatapos ng ambon. At sa mismong gate ng kanilang tahanan, naroon si Aling Marites, ang kanilang kasambahay mula pagkabata. Elise! Sigaw nito, sabay takbo papalapit. Anak, anong nangyari sa'yo? Hindi na nakasagot si Elise. Mabilis siyang niyakap ni Aling Marites. At sa yakap na iyon, doon bumagsak ang lahat ng pinipigilan niyang luha. Nasaktan pa ako, Nay. Mahina niyang sabi habang nanginginig. Sobrang sakit po. Agad lumabas ang kanyang ina, si Aling Miriam, at ang kanyang kuya Lance, na agad ding lumapit sa kanya. Anak, malumanay na tawag ng ina niya, sabay yakap. Halika na, umuwi ka na. Tahimik si Kuya Lance, pero sa kanyang mga mata, naroon ang apoy ng galit. Ayaw niyang magsalita, ayaw niyang takutin si Elise, pero halata sa lahat ng kilos niya na handa siyang ipaglaban ang kapatid. Nagkulong si Elise sa kanyang lumang silid ng ilang araw. Hindi siya pinilit magsalita. Hinayaan siya ng kanyang pamilya at habang tumatakbo ang oras, dahan-dahang bumalik ang kanyang sigla. Isang araw, bigla siyang bumabas sa kusina. Nakasuot siya ng simpleng bestida, walang makeup, pero may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Ma, aniya habang umiinom ng gatas. Gusto ko pong magpagamot ng mukha ko. Napatingin siya sa kanyang ina. Talaga, anak? Tumango si Elise. Gusto ko pong magsimula ulit. Gusto kong mahalin yung sarili ko. Hindi dahil sa gusto kong gumanti, kundi dahil gusto ko nang gumising ng hindi naiiyak tuwing umaga. Napangiti si Aling Miriam at mabilis na pinigilan ang luha sa kanyang mga mata. Alam mo, anak, sabi niya, maganda ka noon pa, pero kung ang paggagamot ng balat mo ang paraan para maniwala ka na totoo yun, susuportahan kita. Kasama si Kuya Lance, pumunta sila sa isang skin clinic sa bayan. Doon ay nagsimula ang gamutan para sa kanyang acne scars. Matagal ang proseso, masakit paminsan, pero tiniis ni Elise ang lahat. Araw-araw, naglalakad siya sa palibot ng bukid tuwing umaga. Nakikinig ng classical music
at nagsusulat sa kanyang journal. Natuto siyang gumamit ng contact lens at dahan-dahang iniwan ng kanyang makapal na salamin. Dahil sa tulong ng kanyang ina, natuto rin siyang mag-ayos ng sarili. Tamang makeup, tamang pananamit, tamang postura, hindi para sa iba, kundi para sa sariling tiwala. Isang araw, habang nakaharap siya sa salamin, hindi niya na halos makilala ang sarili niya. Wala nang dating tigyawat ni Elise, wala nang palaging nakayukong babae. At sa kanyang harapan ay isang babaeng may maamong mukha, malinis ang kutis, at may mga matang matatag. Hindi na ako ang Elise na hinamak nila. Bulong niya sa sarili. Ako ng Elise na ipinaglaban ko. Habang magkaharap sila ng kanyang ina sa balkonahe, biglang nagsalita si Elise. Ma, ani habang nakatingin sa palayan. Babalik ako sa Maynila. Nagulat si Aling Miriam. Sigurado ka ba, anak? Tumango si Elise. Opo, ma. Hindi para gumanti. Babalik ako para ipaglaban ang karapat-dapat para sa akin. Gusto kong tumayo sa harap nila. Nataas ang noo. Gusto kong ipakita na kahit ilang beses nila akong gapiin, hindi nila ako kayang durugin. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Kuya Lance. May dalang malamig na juice. Kung babalik ka, sasama ako. Mariing sabi nito. Ngunit kumiti lang si Elise. Hindi, kuya. Ako lang. Kasi laban ko to. At gusto kong ako mismo magpatunay na kaya kong lumaban. Na kaya kong mahalin ang sarili ko kahit mag-isa. 6:00 ng umaga. Nakatayo si Elise sa terminal ng bus. Suot ang isang light beige blouse at maong na pantalon. Simple lang, pero malinis tingnan. Naka-contact lens siya. At ang dating mapupulang tigyawat ay halos wala ng bakas. Wala ring makapal na salamin. Wala nang mahabang palda. Bagamat hindi pa rin siya sanay sa lahat ng pagbabagong ito, dama niyang buo na ang kanyang loob. Mula Nueva Ecija, bumiyahe siya pabalik ng Maynila. Mahigit 5 oras ang pag-upo at pag-iisip ang nilakbay niya. Pero hindi siya nagreklamo. Hindi niya kailangang ipaalala sa sarili ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Naroon na iyon sa puso niya, hindi para gumanti, kundi para manindigan. 2:00 ng hapon nang marating niya ang paborito nilang cafe ni Caleb. Ang maliit na coffee shop na tapat ng dating opisina. Umupo siya sa isang mesa sa sulok. Tinakpan ng libro ang kalahati ng mukha. Ayaw pa niyang makilala. Nag-order siya ng kape at naghintay. Ilang saglit pa, may pumasok na 4 na babae. Isa sa kanila. Agad niyang nakilala, si Cheska. At sa tabi nito ay ang babaeng hinding-hindi niya inaasang makikita pa ng ganun ka-relax. Bianca. Napalunok si Elise. Hindi pa siya handang makipagkita kay Bianca. Ngunit hindi niya rin maialis ang tingin sa mga ito. Habang nagkakapi ang 4, medyo malakas ang boses ni Cheska. Kaya nga sabi ko, hindi mo dapat pakialaman yung video. Ayun, ikaw rin ang napagbintangan, girl. Tumawang isa. Ay grabe. Yun yung video ni... Anong pangalan nun? Yung Tigyawat Queen? Sabay tawa ang 4, pero mas lalong bumigat ang dibdib ni Elise nang marinig niyang sinabi ni Bianca, habang halatang hindi alam na may nakikinig sa kanila. Guys, okay lang yun. Kung hindi ko naman sinend yun sa GC natin, wala namang magpapasa-pasa nun, diba? At saka, sorry na nga eh. Hindi ko naman alam na magiging big deal. Traitor. Mahina ngunit puno ng kirot, nabulong ni Elise sa sarili. Napatigil siya sa pag-inom ng kape, nanlamig ang kanyang mga kamay, pero hindi siya umalis. Gusto niya pang marinig ang lahat. Gusto niyang maramdaman ng kabuuan ng katotohanan, kahit masakit. Nagpatuloy ang usapan ng 4, tila walang pagsisisi. Ang dating ate-atehang si Bianca, ngayon ay halakhakang puhunan kapalit ng pagkawasak ng isang kaibigan. Dahan-dahang tumayo si Elise, tahimik siyang lumabas ng cafe. Hindi siya pinansin ng sinuman. Sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang pinipigilang pag-iyak. Ang dami niya nang tinanggap. Pero ito, ang katotohanang itinuri niyang kakampi, ay siya pang salarin. Ito ang pinakamasakit. Pumunta siya sa pinakamalapit na hotel. Hindi niya kinayang bigat ng emosyon. Kaya nag-check-in siya roon. Sa loob ng kwarto, naupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang cellphone.
May draft message siyang matagal nang nakasulat para kay Caleb, pero hindi niya iyon maipadala. Caleb, andito na ako. Bumalik ako para harapin sila, pero mas masakit pala kapag galing sa taong minahal mo. Ang saksak sa likod. Burado, type ulit, burado na naman. Humiga siya, yakap ang sarili. Inalala niya ang mga sandaling akala niya may totoong pagkakaibigan, lalo na kay Bianca. Nagabing umiiyak siya sa rooftop. Ang akala niya genuine na tulong nito. Yun pala, ito rin ang nagpakawala ng impyerno. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga, bumangon na siya. Tinarnuhan niya ang kanyang white silk blouse ng black slacks at naglagay ng manipis na makeup. Hindi para itago ang mukha, kundi para i-celebrate ang bagong siya. Tumayo siya sa harap ng salamin at marahan niyang sinuklay ang kanyang buhok. Handa na ako. Mahina niyang sabi, ngunit buo ang boses. Ngayon ay hindi na siya si Elise na dating kinukutya. Hindi na siya si Elise na tinatakasan ng problema. Siya na si Elise na babalik, hindi para gumanti, kundi para manindigan sa sarili niyang halaga. Maaga pa lang ay, puno na ng tensyon ang buong opisina. May darating daw na bagong brand model na makipag-collaborate sa kumpanya para sa isang high-profile luxury campaign. Ayon kay Mrs. Salazar, ang marketing director, magiging turning point daw ito para sa reputation ng kumpanya sa social media. Kaya todo ayos ang mga empleyado, nakaporma lang lahat, nakangiti kahit pilit. At kahit ang supladang si Clarice, ang team leader, ay biglang naging matamis ang ngiti. Pero walang ideya kung sino ang darating. Ang sabi lang, isang magandang babae, klase at eleganteng magsalita. Walang nakakaalam na sa mismong araw na iyon, babalik ang dating tigyawat queen ng opisina, si Elise. Eksaktong alas 10 ng umaga, bumukas ang elevator. Tumigil ang mga usapan. Lahat ng mata ay napako sa isang babaeng pumasok. Nakasuot siya ng white satin top, high-waisted beige trousers, at may bitbit na Hermes style bag. At naka-heels, diretsong tindig. Hawak niya ang kanyang kumpiyansa, at ang bawat hakbang niya ay parang nilulunod ang mga insecurities ng iba. Hindi nila siya agad nakilala. Pero si Caleb, na nakatayo sa dulo ng hallway, ay tila natigilan. Saglit siyang napatayo. Pinipilit alalahanin kung saan niya nakita ang babaeng ito. Lalong humigpit ang hawak niya sa hawak-hawak na files. Lumingon ang babae at ngumiti. Elise? Mahina niyang bulong. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Pero hindi lumapit si Elise. Sa halip, tumuloy siya sa reception at dumiretso sa conference room kung saan naghihintay si Mrs. Salazar. Sa loob ng conference room, naroon na sina Mrs. Salazar, Cheska, Ronnie, TL Clarice at Bianca. Lahat naghihintay ng bagong collaborator ng kumpanya. Pagpasok ni Elise, lahat ay napatayo, pero walang kumikibo. Tahimik ang buong silid. Si Mrs. Salazar ang unang nagsalita. Pilit ang ngiti. Miss, I believe you're the guest brand model from Crown Lux. Si Elise na may kakaibang lamig ang tinig ay tumango. Yes, I'm Elise. Elise Isidro. Napakunot doon si Mrs. Salazar. Isidro? Sa sulok ng silid, biglang napalunok si Clarice. Dahan-dahang lumapit si Elise sa gitna ng conference table. Inilapag ang kanyang tablet na naglalaman ng presentation. Bago niya sinimulan ng business talk, napatingin siya kay Clarice, kay Bianca, kay Cheska, kay Ronnie. At sa huli, tumigil ang kanyang tingin kay Simon na kararating lang. At doon, sa harap ng lahat, inisa-isa niya ang mga ginagawa ng bawat isa sa kanya. Before we begin, panimula niya. Gusto ko lang pong linawin na bago po ako naging brand model, ako muna si Elise, ang dating niyong empleyado. Nagkaguluhan ng lahat. Si Clarice, napasandal sa upuan, hindi makapagsalita. Si Cheska at Ronnie, nagkatinginan, sabay na palunok. At si Bianca, hindi makatingin ng diretso, halatang nanghihina. Akala niyo hindi ko na kayo harapin? Pagpapatuloy ni Elise. Pero heto ako ngayon.
At hindi ako bumalik para magmakaawa. Bumalik ako para magsalita. Elise, sabat ni Mrs. Salazar. Wala naman tayong kailangang. Pero pinutol ito ni Elise. No, hindi po kayo ang target ko. Pero may karapatan po ako magsalita. Lahat kayo rito. Ginawang biro ang pagkatao ko. Pinagtulungan, hinusgahan, nilait, ininsulto. Hindi dahil sa trabaho ko, kundi sa itsura ko. Tumahimik ang buong silid. Si T.L. Clarice, sinampal ako sa conference room. Si Simon, minolest siya ako. Si Cheska at Ronnie, araw-araw akong ginagawang katatawanan. At si Bianca. Lumingon siya sa dating kaibigan. Ikaw ang taong pinagkatiwalaan ko. Ikaw ang inaasahan kong kakampi. Pero ikaw palang dahilan kung bakit kumalat ang video ko. Ang pinakamasakit sa lahat. Napaiyak si Bianca. Elise, sorry. Hindi ko. Hindi mo inisip. Putol ni Elise. At yun ang problema sa inyo. Gagawin yung biro ang trauma ng iba. Basta makakuha lang ng pansin. Pero hindi na ngayon. Hindi na ako yung Elise na tinapaktapakan nyo. Anong gulo to? Sabay-sabay silang lumingon sa bumukas na pinto. Pumasok si Mr. Isidro, ang CEO ng kumpanya, at ama ni Elise. Kasama ang kanyang anak na panganay, si Lance. Papa, mina ngunit matatag ang titig ni Elise. Tinitigan ni Mr. Isidro ang buong silid, saka nagsalita. Ito ang anak ko, Elise Isidro. Dati siyang empleyado rito. At sa sarili niyang desisyon, hindi niya ipinaalam kung sino siya. Pero sa lahat ng ginawa niyo sa kanya, wala kayong karapatang tawanan ng anak ko. Tumayo si Lance at hinarap si Simon. Simon, bastos ka. At dahil dyan, hindi lang suspensyon ang harapin mo. Kaso ng sexual harassment. Sinuntok siya ni Lance. Bumagsak si Simon sa sahig. Wala ni isang pumigil. Inilatag ni Mr. Isidro ang utos. Isang buwang suspension para kina Clarice, Cheska, Ronnie at Bianca. Si Simon ay ipinakulong at si Elise. Siya nang magiging bagong project head ng upcoming campaign bilang creative consultant. Pero sa halip na magdiwang, nanatiling kalmado si Elise. Hindi ako bumalik para maghiganti. Aniya, bumalik ako para ipakita sa inyo na kahit ilang ulit yung yurakan ng isang tao, may araw din natatayo siya. At titingala kayong lahat. Tahimik ang lahat. At si Elise, tahimik ring lumakad palabas ng conference room, taas noo, at may ngiting puno ng paninindigan. Pagkalabas ni Elise mula sa conference room, halos mawasak ang katahimikan sa buong opisina. Ang dating mga kumpulan ng chismisan ay napalitan ng bulungan at tanungan. Siya pa talaga yun? Totoo bang anak siya ni Mr. Isidro? Grabe, ibang-iba na siya. Puno ng tensyon at takot ang mga mukha ng mga dati niyang nambuli. Ang kanilang dating pinagtatawanan. Siya na ngayon ang may kapangyarihang hawakan ng kanilang kinabukasan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Pagbalik ni Elise sa opisina ni Mr. Isidro para sa isang debriefing, dumagsa ang mga empleyado, kasunod ang mga taong naging dahilan ng kanyang pagkalugmok noon. Clarice, Cheska, Ronnie, at higit sa lahat, Bianca. Sa gitna ng hallway, dumating ang huling tauhang matagal nang dapat harapin. Simon. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Simon habang pasugod kay Elise. Gumanti ka lang dahil mayaman ka, dahil anak ka ng boss. Akala mo kung sino ka? Ngunit bago pa man makalapit si Simon, isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang panga. Si Lance. Ang kuya ni Elise ay muling humarang sa gitna. Layuan mong kapatid ko. Mariing sabi nito. Baka gusto mo pa ng isa. Kuya Lance, tama na. Pigil ni Elise pero hindi siya umuurong. Hindi ko kailangan ng suntok para magtamang isang tulad niya. Kailangan niya ng leksyon, hindi karahasan. Halos hindi makapaniwalang matauhan ng kumpanya sa sigla at tapang ni Elise. Wala nang Elise na umiiyak, wala nang Elise na nanginginig. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng puno ng dignidad. Isang reyna sa kanyang pagbabalik. Sa harap ng lahat,
Hinarap ni Elise ang mga empleyado. Sa mga nagtatanong kung sino ako, narito ang sagot. Panimula niya. Ako si Elise Isidro, anak ni Mr. Alfonso Isidro. CEO ng kumpanyang ito, pero higit sa lahat, ako ang Elise na minsang inapi, nilait, pinagtawanan, at pinababa. Nagkatinginan ng mga empleyado, litong-lito, habang si Bianca ay nanatiling nakayoko, namumugto ang mga mata. Nanginginig ang kamay. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Clarice, nanginginig ang tinig. Dahil hindi ko kailangan gamitin ng apelyido ang pagkatao ko para lang igalang niyo ako. Sagot ni Elise, buo ang loob. Gusto kong maranasan ang totoong buhay. Gusto kong subukan kung paano maging ordinaryong empleyado. Pero sa loob ng ilang buwan, nakita kong pinakamarumi sa kultura ng kumpanyang ito. Tumahimik ang lahat. At sa katahimikan, lumapit si Elise kay Bianca. Bianca. Malumanay niyang tawag. Lumingon si Bianca, ngunit hindi makatingin ng diretso. Elise, hindi ko intensyon. Hindi ko akalain. Lalala, hindi ko. Tama na. Sabat ni Elise. Alam mo kung anong masakit? Hindi yung nilait nila ako, kundi yun sa lahat ng tao. Ikaw pa. Ikaw pa yung tinuring kong kakampi. Ate, kaibigan. Pero ikaw rin palang nagtulak sa akin sa bangin. Humagulhol si Bianca. Sorry. Sobrang sorry. Hindi ako naging totoo. Nasapawan kita at nagsalos ako. Kahit wala naman dapat pagselosan. May dahilan ng sakit, Bianca. Sagot ni Elise. Pero hindi ito lisensya. Para sirain ang dignidad ng ibang tao. Pumasok muli si Mr. Isidro, kasunod ang HR head ng kumpanya. Simula ngayon, ang lahat ng sangkot sa panlilibak, harassment at pagbubuli ay masususpindi ng 1 buwan. Si Simon ay tatanggalin at kakasuhan. Sir, please, huwag niyo akong ipakulong. Pagmamakaawa ni Simon habang hawak ang kanyang sugatang pisngi. Ngunit si Mr. Isidro ay matatag. Ang pananakit at pambabastos ay may kapalit. Hindi ko papayagan na sa kumpanya ko ay may nasasaktan at ginagawang biro ang dignidad ng iba. Sa huling pagkakataon, humarap si Elise sa buong opisina. Hindi ko kayo sinumbatan para gumanti. Ginawa ko ito para baguhin ang kultura na sa lugar na ito. Hindi lahat ng hindi maganda sa paningin niyo ay wala ng halaga. Hindi lahat ng tahimik ay mahina. At hindi lahat ng pangit ay walang silbi. Napalunok ang ilan, ang iba'y tahimik na umiyak. Ang mga dating nambuli, ngayon ay napapalibutan ng kahiyan at pagsisisi. Si Elise, sa kabilang banda, ay tila isang bagong nilalang. Buo, matatag, at handang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. 1 linggo matapos ang revelasyon ni Elise, tahimik pero mabigat pa rin ang atmosfera sa loob ng kumpanya. Hindi na gaya ng dati ang opisina. Wala nang maingay na tawanan ni na Cheska at Ronnie. Wala na si TL Clarice na parating nagsisigaw. At si Simon, tuluyan ng tinanggal at sinampahan ng kaso. Ang mga natirang empleyado, bagamat hindi direktang sangkot, ay tila binura na rin ang dating sigla. Sa bawat sulok ng opisina, naroon ang katahimikan ng pagninilay. Si Elise, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay may dalang tanong sa puso. Kaya ko ba silang patawarin? Lunes ng umaga, tinawag ni Mr. Isidro ang lahat ng empleyado sa main hall. Nandoon na rin si Elise, nakatayo sa harap, simple ngunit elegante ang suot. Isang puting blouse at itim na slacks. Wala na siyang intensyong magpakitang gilas. At ang nais niya lang ay magsalita, magsara ng sugat. Bago tayo magpatuloy sa panibagong kabanata ng kumpanyang ito. Panimula ni Mr. Isidro. Nais ko munang bigyan ng pagkakataon ng anak kong si Elise upang magsalita. Hindi bilang anak ko, kundi bilang isang dating empleyado na may matinding karanasan sa loob ng lugar na ito. Tahimik ang lahat at ang dating maingay at mayabang ngayon ay tahimik na nakikinig. Humakbang si Elise sa gitna ng entablado. Huminga siya ng malalim at nagsimula. Maraming nagtatanong,
kung bakit pa ako bumalik. Bakit hindi ko na lang kinalimutan ang lahat? Bakit hindi ko na lang binalikan ang mga taong nanakit sa akin? Naglakad-lakad siya sa harap. Tinutukan ang mga mata ng bawat isa. Ang sagot ay simple. Dahil kailangan may magbago. Kailangan ng boses. Kailangan ng aksyon. Tumingin siya sa kaliwa, kung saan nakaupo sina Cheska at Ronnie. Parehong tahimik, nakayuko, at halatang puno ng hiya. Sa likuran nila, nakatayo si Clarice. Nawala na sa kanyang dating posisyon, hindi siya sumali sa mga sulyap. Bagkus ay nakatitig lamang sa sahig. At sa gitna ng lahat ay si Bianca, nakatayo, nanginginig ang katawan, pilit na lumalaban sa emosyon. Alam kong hindi lahat ng sugat kayang hilumin agad. Pagpapatuloy ni Elise. At hindi rin lahat ng kasalanan kaya kong patawarin ng ganun-ganun lang. Tila huminto ang oras. Ngunit ngumiti siya kahit may kirot. Pero sinubukan ko, at araw-araw, sinusubukan ko pa rin. Tumulo ang luha sa mga mata ni Bianca, hinawakan niya ang dibdib niya, at sa gitna ng pananahimik, narinig ng lahat ang kanyang bulong. Maraming salamat. Hindi ako bumalik para gumanti. Ani Elise, bumalik ako para patunayan na kahit gaano kababang tingin ninyo sa isang tao, kaya niyang tumayo, magbago, at magtagumpay. At kung ako ang magiging simbolo niyan, sana matuto kayong lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat Elise sa loob ng kumpanya na natatakot magsalita, na tahimik lang na umiiyak sa comfort room, na hindi ninyo binibigyang halaga. Palakpakan, babagal, ngunit totoo. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, hindi dahil sa itsura niya, kundi dahil sa tunay na lakas ng kanyang puso. Pagkatapos ng programa, nilapitan siya ni Bianca. Elise, nangingilid ang luha dito. Hindi ako maghihingi ng kapatawaran. Hindi ba ako karapat-dapat? Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ko na maulit ang pagkakamaling yun. At kahit kailan, hindi ko inaasahan na babalik ka o papatawarin mo ko. Tahimik lang si Elise. Tinitigan niya si Bianca. Ang dating kaibigan, dating ate, at dating traitor. Hindi pa ngayon, Bianca. Mahina niyang tugon. Pero marahil, balang araw. Tumango si Bianca, hindi siya umalis. Nanatili lang siya roon, sapagkat kahit walang buong kapatawaran, ang pagtanggap ni Elise sa presensya niya ay isa ng simula ng pagbabayat at paghilom. Habang papalabas na si Elise sa building, sumabay sa kanya si Caleb. Tahimik ito, pero may kakaibang kislap sa mga mata. Hindi mo ako kinakausap nung una kang bumalik. Ani Caleb, medyo may tampo sa tinig. Napangiti si Elise. Hindi pa ako handa noon. At ngayon, tumingin siya sa lalaki. Kailangan ko pa rin kaunting panahon. Pero kung handa ka, gusto ko sana magkausap tayo muli. Gusto ko rin. Sagot ni Caleb, may pag-asang ngiti. Sa lab ng kotse habang pauwi, nakatanaw lamang sa bintana si Elise. Ang mga mata niyang kanina lang ay matapang sa entablado, ngayon puno na ng luha. Hindi siya umiyak sa harap ng maraming tao, pero ngayon, sa katahimikan ng sasakyan, kusang bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi niya inasahan ng ganito kasakit, ang hindi makapagpatawad. Hindi dahil ayaw niyang magpatawad, kundi dahil hindi pa kaya ng puso niya, lalo na kay Bianca, ang taong minsang inisip niyang karamay, ngunit naging dahilan ng isa sa pinakamatinding kirot sa kanyang buhay. Pagdating niya sa bahay sa Makati, sinalubong siya ng kanyang kuya Lance. Bit-bit nito ang paborito niyang banana bread na galing sa Nueva Ecija. Kumustang lakad, princess? Biro nito habang inilapag ang bag ni Elise sa sofa. Hindi agad sumagot si Elise. Umupo siya, yumakap sa tuhod at pumikit. Kasabay nito ang pag-agos ng tahimik na luha. Tumapit si Lance. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. Ayos lang yan. Iiyak mo lang. Nandito lang ako. Kinabukasan, agad na bumangon si Elise. Gusto niyang mapag-isa. Gusto niyang magpahinga. Hindi lang ng katawan, kundi ng puso't isipan. 2 araw siyang hindi lumabas ng kwarto
Walang cellphone, walang email, walang TV. Gusto lang niyang huminga. Gusto niyang isipin. Tapos na ba talaga ang gulo? O simula pa lang ito ng mas malaking laban sa sarili ko? Hindi niya alam sagot, pero alam niyang kailangan niya ng oras. Sa ikatlong araw, bumisita si Mr. Isidro, hindi bilang CEO, kundi bilang ama. Nak, malumanay niyang sabi, hindi kita pipilitin bumalik agad. Alam ko hindi madaling patawarin ang masugat, pero gusto kong malaman mo. Proud ako sa'yo, hindi dahil sa ginawa mo sa kumpanya, kundi dahil hindi ka nagpatalo. Napangiti si Ellie sa wakas. Salamat po, Papa. Kailangan ko pa po ng ilang araw. Hindi pa po ako buo. Tama lang yan. Maghilom ka muna. Kapag handa ka na, saka mo sila harapin muli. Habang nakahiga sa kama, tinitigan ni Elise ang lumang Polaroid photo na kuha noong bagong lipat pa siya sa Maynila. Nandun sila ni Bianca. Parehong nakangiti. Isang ngiti na ngayon ay may hirap ng balikan. May kumurot sa puso niya. Maari bang maging kaibigan muli ang isang taong minsang sumira sa iyo? Hindi niya alam ang sagot. Pero sa dulo, nasambit niya. Siguro, hindi pa ngayon. Pero, baka bukas. Sa mga sumunod na araw, lumalabas na siya muli. Hindi pa para harapin ang lahat, kundi para kilalanin ang sarili. Nag-walking siya sa park, nagbasa ng libro sa cafe, at minsang napapansin ng mga tao. Hindi dahil sa itsura, kundi dahil sa aura niya, may halong hinahon at tapang. Sa gitna ng kanyang pananahimik, doon niya mas nakilala ang sariling si Elise. Hindi na siya yung dating tahimik lang at nagpaparaya. Hindi na rin siya yung rebelding gustong gumanti. Siya na ngayon si Elise na marunong pumili ng laban, marunong pakinggan ng damdamin, at higit sa lahat, marunong maghintay ng tamang panahon. Bago matapos ang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Caller ID, Caleb. Hindi pa niya inaasahang tatawag itong muli, ngunit may kakaibang kabog sa dibdib niya. Dahan-dahan niyang sinagot. Hello? Elise. Mahinang tinig ni Caleb. Pwede ba kitang makita? Sandaling katahimikan, napatingin siya sa bintana kung saan kita ang buwan. Bukas, kape tayo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, ngumiti si Elise. Maliwanag ang umaga nang humakbang palabas ng bahay si Elise. Nakasimple lang siya, light beige na dress, white sneakers, at ang paborito niyang bag na may keychain na bulaklak. Pero higit sa lahat, bitbit niya ang bagong lakas, bagong direksyon, at bagong paninindigan. Hindi na siya pupunta sa opisina para magtrabaho. Hindi rin siya pupunta para magpakitang gilas. Pupunta siya para magpasalamat. Sa harap ng pamilyar na cafe na minsan na rin niyang tinambayan, nandun si Caleb nakaupo sa labas. May dalang 2 kape at isang paper bag ng banana Q. Hindi ako sigurado kung paborito mo pa rin ito. Bati ni Caleb, sabay abot ng paper bag. Hindi yan nawawala sa puso ko. Natatawang sagot ni Elise habang umuupo. Ilang segundo silang tahimik pero hindi awkward, kundi puno ng unspoken understanding. Wala nang relasyon sa kanila noon, pero nilang alam na sa mga katahimikan ng buhay, sila na naging kanlungan ng isa't isa. Kumusta ka na talaga? Tanong ni Caleb, mas seryoso ang tono. Mas magaan, mas malinaw at masanda. Tumingin si Caleb sa kanya, tila may gustong sabihin, pero hindi muna niya tinuloy. Sa halip, ngumiti lang siya. Good, kasi may gusto akong ipakilala sa'yo. Ilang saglit pa, dumating si Mang Roy, ang janitor na minsang tumulong kay Elise sa gitna ng kanyang madilim na araw. Dala nito ang walis sa timba, pero agad din itong ngumiti nang makita si Elise. Iha, ang ganda mo na ngayon. Mas gumanda ka pa, kasi mas magaan ang loob mo. Ani Mang Roy, sabay kurot sa pisngi niya. Napatawa si Elise. Salamat po, Mang Roy. Hindi ko po kayo malilimutan. Kayong unang nagsabi sa akin na hindi masamang umiyak, basta huwag bibitaw. Eh kasi totoo naman yun.
Sagot ng matanda. Siya nga pala. Sabat ni Caleb. Elise, si Mang Roy po. Lolo ko. Napatigil si Elise. Po? Oo, apo ko tong si Caleb. Hindi ko lang sinabi agad dati kasi ayoko matakot ka. Umailang. Gusto ko lang makilala mo kami sa simpleng paraan. Napatitig si Elise kay Caleb, sabay na pangiti. Ang galing ng tadhana, no? Bulong niya. Pagkatapos ng kape, naglakad si Elise pabalik sa dating building ng kumpanya. Hindi na siya employee, hindi na siya under probation. Isa na siyang brand model at consultant. Pero higit sa lahat, isa na siyang panibagong Elise. Pagpasok niya sa lobby, napatingin ng mga receptionist. Pero hindi dahil sa itsura, kundi sa presensya niya. Ma'am Elise, bati ng guard. Ang ganda mo po ngayon. Salamat kuya, sagot niya. Sa hallway, nadaanan niya si Angie. Ang bagong empleyado na katulad niyang dating mahiyain, nakapalda, may tigyawat sa pisngi at nakayuko habang naglalakad. Napahinto si Elise. Hi, bati niya. Ikaw si Angie, di ba? Opo, kabadong sagot ng babae. Magtimpla tayo ng kape minsan, gusto kong marinig ang mga pangarap mo. Biglang namula si Angie. Opo, sige po. Ngumiti si Elise at habang naglalakad palayo, alam niyang nagawa niya na ang isang bagay na hindi niya inakalang kakayanin, ang magbigay ng pag-asa sa iba. Sa rooftop ng building, kung saan dati silang nagiinuman ni Bianca, kung saan siya unang nahulog sa lungkot at saya. Nandun ulit si Elise, hawak niyang notebook na dati niyang sinusulatan ng mga affirmations, kahit hindi pa niya iyon lubos na pinaniniwalaan noon. Ngayon, binasa niya ulit ito at may idinagdag. Mahal kita, Elise. Salamat sa paninindigan. Salamat sa pagtitiis. Salamat sa muling pagbangon. Mula ngayon, hindi ka na kailanman iiwan ng sarili mo. Sa araw ding iyon, lumisan si Bianca patungong Singapore. Hindi sila nagkita, pero may iniwang sulat para kay Elise. Hindi ko nahilingin ang tawad mo, pero hilingin ko ang kapayapaan mo. Magsisimula rin ako ulit, Elise. Salamat sa lahat. Salamat pa rin, kahit hindi ko yun deserve. Tinupi ni Elise ang liham, at sa halip na itapon, itinago niya ito. Hindi dahil pinatawad niya na si Bianca, kundi dahil nais niyang tandaan. Patawad ay hindi lang binibigay sa isang tao, kundi ibinibigay din sa sarili. Bago tuluyang umalis ng gusali, dumaan si Elise sa restroom sa harap ng salamin. Tinitigan niya ang sarili. Wala nang makapal na salamin sa mata. Wala nang mga peklat, pero nandoon pa rin ang parehong Elise. Tahimik, simple, at puno ng damdamin. Ngunit ngayon, sa halip na takpan ng sarili, ngumiti siya, isang ngiting puno ng tagumpay at pag-ibig sa sarili at katapangan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli!